in the heart of Manila, where justice is a commodity. Sino ang may gawa nito? Huwag kang makialam! This season, the darkness is deeper, when the truth is the most dangerous crime. Isang gabi ng Biyernes noong 1996 sa pinakapusot ng Maynila, sa makasaysayang kalye ng Ongpin sa Binondo na sa mahabang panahon ay nababalot ng kinang ng ginto. Sa isang eskinita ron ay nakapwesto ang isang maliit ngunit malinis na pagawaan at bilihan ng alahas na ang aserong pinto o roll-up door ay maingay na ibinaba ng gabing iyon gaya ng nakagawian. Ngunit pagkababa ng pinto at pag-alis ng mag-asawang may-ari, hindi na sila kailanman nakauwi sa kanilang tahanan. Sina Roberto at Elena na laging pinupuri ng masuki dahil sa kanilang mabuting kalooban ay naglahong parang bula at naiwan ang dalawa nilang batang anak kusang loob na paglayas. Iyan ang naging konklusyon ng pulisya. Nawawala kasi ang kanilang mga damit, emergency money at ang kanilang sasakyan. Ngunit iyon nga lang ba talaga ang nangyari? Mula ng gabing iyon, ang 15 anyos na panganay na anak na babay ay tikom ang bibig. Tinalikuran niya ang pag-aaral sa kolehiyo. Tahimik na itinaguyot ang nakababatang kapatid na 8 taong gulang at tinis ang napakahabang 15 taon. Hanggang sa noong taksibol ng 2011, ang panganay na anak ay sa wakas kumatok sa pintuan ng Manila Police District MPD. Sa kanyang kamay ay hawak niya ang isang maliit na bahagi ng gintong pulseras na 15 taon niyang itinago. Ang katotohanang matagal na ibinaon ay sa wakas magsisimula ng magsalita. Bago tayo magsimula, lubos po akong magpapasalamat kung ipipress ninyo ang subscribe at like. Kung saang probinsya o bansa man kayo nanonood, mag-iwan lang po ng komento at babatiin ko kayo isa-isa. Simulan na natin ang kwento. Ongpin Street, Binondo, Maynila. Hindi kalayuan sa lumang simbahan ng Binondo, ang makipot na kalyang ito ay nun pa man dinudumok na ngang mga didikitang tindahan ng ginto at alahas. Ang mga nakikinangang dilaw na karatula ay nakahilera sa makabilang gilid ng kalye at sa likod ng mga salamin ng estante ay tahimik na kumikinang ang mga gintong singsing pilak at diamante. Mula sa mga makasintahang bibiling ng singsing para sa kasal, hanggang sa mga anak na gustong regaluhan ang ina sa ika-60 kaarawan nito at mga matatandang ginang na nagdadala ng lumang alahas para ipasuri ang halaga ang pagparot. Paritong ng nataw sa kalyang iyon ay hindi natitigil mula madaling araw hanggang gabi. Ang tindahan nina Roberto at Elena ay nakapwesto rin sa isang sulok ng kalyang iyon. Ang pangalan ng tindahan ay Robelena Jewelry. Ito ay hango sa pinagsamang pangalan nilang dalawa, isang napakatamis na pakinggan. Sa ilalim ng pulang tolda, araw-araw nilang maingat na pinupunasan ang estanteng salamin. Nakahilera sa loob nito ang 18 ka na kwintas at mga singsing na may perlas at jade. Kapag may pumapasok na kostumer, si Roberto ay laging nakangiti habang inaayos ang kanyang salamin sa mata, habang ang asawang si Elena ay agad nag-aabot ng isang basong malamig na tubig o sagot gulaman. Si Roberto ay ipinanganak noong 1953 at noon ay 44 na taong gulang. Lumuwas siya mula sa isang liblib na probinsya sa Ilocos papuntang Maynila. Nagsimula bilang tagalinis at utusan sa isang matandang pagawaan ng alahas sa eskolta hanggang sa maging bihasa at mahasa ang paningin sa ginto sa loob ng halos 10 taon. Ang kanyang makamay ay sobrang tumpak na kaya niyang tantiyahin ang bigat ng ginto gamit lamang ang dulo ng kanyang mga daliri. Mabilis siyang makwenta at laging nagbibigay ng dagdag na pabor o tawad sa mga mamimili. Sinasabi ng kanyang ngasuki, si Mang Robert, ang pagkatao niyan ay parang ginto, purong ginto. Ang asawa namang si Elena ay 4 na taong nakababata sa kanya. Likas siyang masipag at mabilis kumilos, kaya siya ang umaako sa lahat ng maliliit na gawain sa loob ng tindahan. Araw-araw,
Ang pagpunas niya ngang malinis na basahan sa salamin ng estante ay hindi nagbago sa loob ng mahigit 10 taon. Napakalapit din niya sa mga ginang sa kabilang tindahan, kaya tuwing tanghalian, natural na nagpapalitan sila ng ulam tulad ng adobo at pansit. Biniyayaan ang mag-asawang 2 anak. Ang panganay ay si Joanna, ipinanganak noong 1981 at noon ay 17 anyos at nasa 3 taon sa high school. Mas matangkat siya kumpara sa mga kaedad niya, tahimik at mahilig magbasa ng libro. Sa eskwelahan, isa siyang huwarang estudyante na tahimik lang sa kanyang upuan at sa bahay naman, siya ang malambing na anak na tumutulong sa ina maghimay ng malunggay habang nakukwento tungkol sa manangyari sa kanyang araw. Ang bunso ay si Junjun, ipinanganak noong 1988, 8 taong gulang at nasa grade 2. 7 taon ang agwat nilang kanyang ate at dahil late baby ng mag-asawa, lumaki siyang punong ang pagmamahal mula sa buong pamilya. Pagkatapos ng klase, hawak ang kamay ng ate niya, pupunta siya sa tindahan, matagal na tititig sa mga kumikinang na alahas at pagkatapos ay masayang ngingiti habang kumakain ng taho o banana chewy. Pagsapit ng gabi, maglalatag si Elena ng maliit na mesa sa isang sulok ng tindahan at ilalabas ang mga baunan. Ang pagsubo ngang sinangak at itlog sa bunsong dumiretso doon, galing eskwela. At ang malambing na pakpunas sa butil ng kanin sa gilid ng bibig nito ang pinakamasayang bahagi ng araw ng ina. Nakangiti namang pinagmamasdan iyon ni Roberto sa likod ng kanyang salamin, kaya naman sabay-sabay na sinasabi ng ngasuki, ang Robelena ay hindi tindahan, ito ay isang tahanan. Pagsapit ng alas 7 ng gabi, nagsisimula na silang maglikpit. Isa-isang nilalagay ni Elena ang mga alahas sa maliliit na kahong pelus at ipinapasok sa kahadayero sa likod. Si Roberto naman ay maingat na inililista ang bentana araw na iyon sa isang kwaderno. Ang galong na mag-asawa ay parang magasikat na mananayaw na sanay na sa kumpas ng isa't isa. At noong Oktubre 18, 1966, ang tanawing iyon ay tulad pa rin ng dati. Itong malamig na gabi ng Biyernes, papasok ang buwan ng Nobyembre. Ang mapuno nga atsasya sa kanto ay nahuhulok na ng mga tuyong dahon na inililipat ng hangin. Nauna nang magbabang roll-up door ang matandang may-ari ng katabing tindahang Aling Nena's Gold at bumati. Mang Robert, magandang gabi, pahinga na po. Nakangiting kumawe si Roberto. Sige po, ingat, bukas na lang po ulit. Alas 7:40 ng gabi. Isang pinatay ni Elena ang mga ilaw sa tindahan at panghuli ang maliit na desk lamp sa ibabaw ng counter. Dahan-dahang ibinaba ni Roberto ang aserong pinto at ikinandado ang 3 makakaibang padlock. Ang pamilyar na tuno ng pakalantog at peg-click ng kandado ay umaling-aungaw sa eskinita bago muling tumahimik. Naglakat ang mag-asawa papunta sa isang pampublikong paradahan na hindi kalayuan sa tindahan kung saan nakapark ang kanilang kulay abong sasakyan. Isang ordinaryong gabi iyon kung saan natapos ng maayos ang trabaho. Ngunit ng gabing iyon, hindi na nakauwi sina Roberto at Elena. Nang palapit na ang alas 11 ng gabi, nakasindi pa rin ang ilaw ng isang maliit na 2-story na bahay sa isang tahimik na kalsada sa Sampaloc, Maynila. Iyon ang oras na dumating si Joanna mula sa group study at tutorial niya. Para sa isang third-year high school student noon, hindi nakakagulat ang umuwi ng gabi dahil sa mga school projects. Ang kapatid niyang si Junjun ay mahimbing nang natutulog sa sofa sa sala habang ang kanilang lola, ina ni Roberto, ay nagbabantay sa kanila gayang dati. Lola, wala pa po sina mama at papa? Tanong ni Joanna habang binababa ang kanyang bag. Bahagyang tumango ang lola nang hindi inaalis ang tingin sa TV Patrol, baka nalate lang ng uwi. May pinuntahan ba silang gathering ngayon?
Wala po silang nabanggit sagot ni Joanna na naktaka ng bahagya bago pumasok sa banyo para maghugas ng kamay. Ang maliliit na senyales na ito ng paglihis sa nakagawian ay hindi pa pinapansin ng sinuman nun. Lumaon ang hating gabi at sumapit ang alaunang madaling araw. Wala pa rin ang mag-asawa. Pagsapit ng 2:00, napakunot na ang nuong lola. Kinuha niya ang phonebook sa tabi ng telepono at idinial ang pager at cellphone ng kanyang manugang. Ngunit ang sumagot lamang ay operator prompt na nakapatay ang telepono. Ganun din sa numero ni Roberto. Sa ilalim ng pintuan ng kwarto ni Joanna ay may nakasisilap na liwanag. Hindi rin siya makatulog. Nakaupo sa gilid ng kama at kinukusot-kusot ang kumot. Isang malamig at kakaibang kaba na mahirap ipaliwanag ang dahan-dahang dumadagan sa batang dibdib niya ng gabing iyon. Kinaumagahan. Karaniwan, 5:30 pa lang ay naririnig ng lola ang mga yabak ni Elena patungong kusina. Ngunit dahil walang ingay, dahan-dahan niyang binuksan ang pintuan ng kwarto ng mag-asawa. Ang kama ay mayos at walang bakas na may natulog doon. Doon na nanginginig na kinuha ng matanda ang telepono. Lumipas ang Sabado ng umaga ng walang balita sa mag-asawa. Bandang 1:00 ng hapon, pumunta sa tindahan ang nakababatang kapatid ni Roberto na si Ricardo. Siya ay 38 anyos noon at madalas pumarun para tumambay o tumulong sa tindahan ng kanyang kuya. Ang roll-up door ay maayos na nakababa at ang 3 kandado ay nakasara. Sinilip niya ang loop ngunit puro dilim lang ang kanyang nakita. Naglakad si Ricardo papunta sa pampublikong paradahan sa kanto. Ang laging pinaparadahan ng kanyang kuya ay bakante. Walang anino ng kulay abong sasakyan. Doon na nagtungo ang pamilya sa Manila Police District, MPD. Ang paunang investigasyon ng pulisya ay nagsimula ng hapong iyon. Una nilang sinuri ang bahay. Ngunit nang buksan ng pamilya ang aparador, lalo silang nagulat ang mapaboritong isinusuot na barong at pantalon ni Roberto. Gayun din ang ilang damit panlakat ni Elena ay nawawala sa masabitan. Ang sobra ng emergency money sa loob ng drawer ng tochador ay walang laman. Walang nakakaalam kung makano ang eksaktong halaga ng prang naroon. Kakaiba rin na ang kahadayero sa tindahan ay nakalok ng maayos at walang bakas ng sapilitang pagbukas. Kinabukasan, nang buksan ng pulis at ng pamilya ang kahadayero, nakita nilang maayos na nakasalansan ang nga alahas gaya ng dati. Ang nawawala lamang ay ang counting barya na laging iniwan sa kaha at ang bankbook, passbook at identification cards ni Roberto na nakatago sa maliit na drawer sa tabi nito. Hindi nakita ang sasakyan ng araw na iyon o kinabukasan. Makalipas pa ang 3 araw bago ito natakpuan sa isang madilim at liblib na gilid ng kalsada sa Marcos Highway patungo sa Rizal. Sa loob ng sasakyan, tanging ang lalagyan ng salamin ni Roberto ang naiwan sa driver's seat. Walang ibang bakas o kahit isang patak ng dugo ang nakita. Mabilis na nakabuo na teorya ang pulisya. Iimbestigahan natin ito bilang posibleng kaso ng kusang loob na paglayas, voluntary disappearance, sabi ng investigador sa pamilya. Nawawala ang mga damit, nawawala ang pera at passbook, at mayos na nakakandado ang tindahan. Walang anumang bakas na may nanakit sa kanila. Ngunit sa pusot, isip ng pamilya at kaibigan, walang tunay na naniniwala sa konklusyong iyon. Higit sa lahat, ang paglayas at pag-iwan sa 2 bata lalo na sa 8 taong gulang na bunso ay imposibleng magawang ng mag-asawa. Sinabi ngang matandang may-ari ng katabing tindahan sa pulis. Hindi ganoong klaseng tao ang maiyon. Si Elena, nababanggit pa lang ang pangalan ni Junjun, naiyak na sa pagmamahal. Hinding-hindi nila gagawin yon. Ganun din ang sinabi ng nagtitinda na lugaw sa kanto at may-ari ng karenderya sa tapat. Ngunit walang nagawa ang magpahayag na ito upang kumilos ang pulisya ng walang konkretong ebidensya.
Lumipas ang panahon at unti-unting nakalimutan ang kaso. Ang maliit na balita sa isang pahina ng diaryo ay naglaho pakaraan ng 3 araw. Ang kwento ng isang ordinaryong mag-asawang nawala sa gitna ng Binondo ay natabunan ng salitang kusang paglayas at inanot palabas sa alaala ng matao. Ang 2 batang naiwan ay inalagaan ng kanilang lola, ang tiyong si Ricardo. Ay madalas ding dumalaw para kamustahin umano ang kanyang nga pamangkin. Ang bahay sa Sampaloc ay ibinenta at iniupahan, kaya napilitang lumipat ang 2 bata sa maliit na inupahang kwarto eng kanilang lola. Wala pang 1 buwan, ang pulang tolda eng Robelena Jewelry ay tinanggal na eng iba. Ang magintong alahas na dati kumikinang sa estante ay isa-isang naglaho. At ang pwesto ay mabilis na napalitan ng ibang negosyo. Nang magapanahong iyon, gabi-gabi umiyak at tinatawag ng bunsong si Junjun ang kanyang mama at papa bago makatulog. Ngunit ang panganay na si Joanna ay hindi umiyak kahit minsan. Ate, bakit hindi ka umiyak? Isang gabi, sa tabing natutulog na kapatid, nakatitig lang sa kisame si Joanna. Nakakagat ang labi, mahigpit na nakakuyom ang kanyang kamay na may hawak na isang maliit na panyo. Walang sinuman nun ang nakakaalam kung ano ang nasa loob ng panyong iyon. Sa mga panahong iyon, isang maliit na pinto sa kailaliman ng puso ni Joanna ang isinara niya. At sa pintong iyon, dahan-dahan ngunit mariin siyang nakabit ng isang mabigat na kandado. Aabutin ng mahabang 15 taon bago niya muling buksan ang kandadong ito. Ang aninong ng mag-asawang naglaho sa isang gabing iyon ng Nobyembre ay nagiwan ng malalim na kadiliman sa kanto ng ongpin at dahan-dahang nabaon sa limot ng karamihan. Ngunit ang kadilimang iyon ay hindi nakalimutan, kundi nakaselyo lamang. Tahimik itong nakukubli, hindi nalulutas sa isang sulok ng puso ng isang batang babae. Lumipas ang taong 1954 at dumating ang bagong taon. Sa malit na inupahang kwarto ng lola, masikip ang naging higaan ng 3. Pagkauwi galing eskwela, palaging hinahaplos ni Junjun ang unan ng kanyang ina bago matulog, habang si Joanna naman ay tahimik na hinahagod ang buhok ng kanyang kapatid, nang walang tumutulong luha. Nang dumating ang 1997, naubos ang perang nakuha sa pag-upa ng kanilang bahay sa Sampaloc. Hindi naging madali para sa isang matanda na palakihin mag-isa ang 2 bata. At pagsapit ng huling bahagi ng taon, isang malaking anino ang bumalot sa buong bansa. Ang 1997 Asian Financial Crisis. Sa radyo at TV, araw-araw na balita ang pagbagsak ng piso, pagsasara ng mga kumpanya at pagkalubog sa utang ng maraming tao. Ang mga padre de pamilya ay nawalan ng trabaho at pangkaraniwan nang makita ang makalalaking newadyan na kainuman sa kanto kahit tanghaling tapat. Ang pamilya ni Joanna ay hindi rin nakaligtas sa krisis. Pinaupo ngang lola si Joanna at sinabing, "Joanna, patawarin mo ako. Ang sitwasyon natin, hindi na tinapos ni Joanna ang pakikinig." Tahimik lang siyang tumango. Si Joanna ay nasa 4th year high school na noon. Sa normal na pagkakataon, ito ang oras para mangarap sa pagtungtong sa kolehiyo. Ngunit nang araw na yun, tahimik na isinara ni Joanna ang mga brochure para sa college entrance exams. Sa halip, pagkatapos ng klase, pumunta siya sa isang vocational school sa recto para mag-aral ng bookkeeping at accounting. Desidido siyang magtrabaho agad bilang clerk sa isang maliit na opisina para mabuhay ang kapatid. Nang panahong iyon, madalas magpakita ang kanyang tiyong si Ricardo. Dati, siya ay isang taong laging nakatago sa anino ng kanyang kuya. Walang permanenteng trabaho, palipat-lipat at kung minsay tumutulong sa tindahan ni Roberto. Pagkatapos mawala ng mag-asawa, pumupunta siya sa bahay na lola ng 1 o 2 beses sa isang buwan. Minsan may dala siyang hopya, kutsinta o puto na lumalaki ng mayos ang nabata. No, sana nasa mabuting kalagayan sina kuya at ate kung nasaan man sila. Wika nito,
tulad ng isang mapagmahal na kamag-anak. Ngunit sa bawat pagbisitang iyon, naramdaman ni Joanna ang panlalamig ng kanyang sariling kamay. Ni minsan ay hindi makatingin ng diretso si Ricardo sa mga mata ni Joanna. Gayunpaman, tuwing hinahaplos niya ang ulo ni Junjun, patago niyang sinusulyapan ang reaksyon ng dalaga. Pagkalis ni Ricardo, upo si Joanna ng matagal sa kanyang pwesto. Sa kaniya kukunin sa pinakasulok ng kanyang bagang isang maliit na panyo. Walang nakakalam kung ano ang nasa loob nito kahit na lumipas ang maraming taon. Bago pa man matapos ang 1997, biglang gumaan ang buhay ni Ricardo. Kilala siya noon bilang baon sa utang sa iba't ibang tao. Ngunit bigla na lang siyang nagbukas ng isang bulalohan sa Antipolo. Walang kamag-anak ang nagtanong kung saan niya kinuha ang pambayad sa deposit at pwesto. Para sa lola, ang balitang umayos ang buhay ng kanyang isa pang anak habang nawawala. Ang panganay ay nagbigay sa kanya ng konting ginhawa. Mabuti at umaasenso si Ricardo, may masasandalan kayo, buntong hininga ng matanda. Ngunit noong gabing marinig ito ni Joanna, doon lamang siya bahagyang nanginig sa ibabaw ng kanyang kama. Kinagat niya ang kanyang labi, nakatitik sa kisame, at tahimik na bumulong. Hindi pa ngayon. Nang gabing iyon, kinuha niya mula sa loop ng kanyang bagang panyo. Sa loop nito ay maingat na nakabalot ang isang bahagingang lock o clasp ng manipis na 18K na gintong pulseras na hindi kailanman hinuhubad ng kanyang ina. Isang pulseras na ginawa pa mismo ng kanyang ama bilang regalo sa 7th anniversary nilang mag-asawa. Sa isang gilid ng naputol na clasp ay may maitim at natuyong mansa. Dahan-dahang hinaplos iyon ni Joanna at ibinalik sa panyo bago itinago sa pinakamalalim na bulsa ng kanyang bag. Iyon ang kaysa isang bagay na hindi niya inihihiwalay sa kanyang katawan kahit saan siya magpunta. Balang araw, pangakong batang babae na ingatan niya ang panyong ito hanggang sa dulo. Lumipas ang panahon. Tagsibol ng 1,999 ng makagraduate ng high school si Joanna. Kinabukasan pagkatapos ng graduation, pumasok agad siya bilang messenger at clerk sa isang maliit na accounting firm sa Binondo. Sa araw, siya ay in charge sa mga utos at pagayos ng mga dokumento. Sa gabi, nag-aral siya sa night school upang makuha ang kanyang bookkeeping certification at lumipas ang ilang taon. Nang makuha niya ang kanyang unang sweldo, pumunta siya sa Divisoria at ibinili ngang isang pares ng sapatos ang kanyang kapatid. Tumalon-talon sa tuwa si Junjun suot ang sapatos sa loob ng kanilang maliit na kwarto. Ang galing mo, ate. Dun lang bahagyang napangiti si Joanna. Iyon ang unang totoong ngiti niya mula noong araw ng insidente. Ngunit ang maliit na kapayapaang iyon ay hindi nagtagal. Isang taon matapos, maging regular bookkeeper si Joanna, biglang naratay sa banig ng karamdaman ng kanyang 70 anyos na lola. Siya ang babaeng naglakat ng buong buhay niya bilang afon lady para magbenta ng makosmetiko hanggang sa sumakit ang mga binti niya. Sa pag-aruga sa mga anak at apo, bumigay na ang kanyang katawan. Nang taglamik na iyon, hindi na nakabangon ang matanda. Sa burol, dumating si Ricardo na nakasuot ng maayos na itim na polo. Matagal siyang lumuhod sa harap ng kabaong. Pagkatapos, ipinatong niya ang kanyang kamay sa balikat ni Joanna at sinabing, "Ako na ang mag-alaga sa inyo. Ako ang papalit kay kuya." Tiniis ni Joanna ang pagawak na iyon. Ngunit mula sa init ng kamay sa balikat niya, wala siyang naramdamang sinseridad. Pagkamating lola, lumipat ang makapatid sa isang maliit na inupahang kwarto, bed space, malapit sa rekto. Ang sweldo ni Joanna ang nagtaguyod sa lahat. Paminsan-minsan, nag-abot si Ricardo ng makapal na sobrang may pera. Ngunit palagi itong magalang na tinatanggihan ni Joanna. "Tito, ayos lang po kami. Ayos lang talaga." Minsan nakita ni Joanna ang isang kakaibang kislap sa mata ni Ricardo. Ngunit nakunwari siyang walang nakita at yumuko na lang. Sa mga panahong ito,
lumalaki na si Junjun. Sa graduation picture niya sa elementarya, awkward siyang nakangiti sa tabi ng ate niya. Nang maging high school, unti-unting naging tahimik ang bata. May mga buwan na hindi niya kinakausap ang kanyang ate. Bakit hindi mo man lang nababanggit sina mama at papa? Ate, isang gabi, biglang nagtanong si Junjun. Tumigil sa paggawa si Joanna sa harap ng lamesa. Ngunit hindi siya makasagot. Iniwan nila tayo, di ba? Kung hindi, bakit? Ang boses ni Junjun ay puno ng 10 taong bigat ng hinanakit. Lumingon si Joanna sa kanyang kapatid. Isang emosyong mahirap ilarawan ang dumaan sa kanyang nga mata, ngunit hindi siya nagsalita. Sa halip, tumayo siya at tahimik na niyakap ang balikat ng kapatid. Hindi, Junjun, hindi ganun yon. Ano, hindi nakasagot si Joanna. Nang makatulog na si Junjun, muling inilabas ni Joanna ang panyo mula sa bag. Ang naputol na bahagi ng pulseras, ang maitim at natuyong mansa, matagal niya itong pinagmasdan bago binalot sa dalawang kamay. Saka lamang siya tahimik na nakpatak ng isang butil ng luha na noon lamang nangyari. Isang umaga noong 2007. Papasok si Joanna sa trabaho sakay ng LRT at nagbabasa na diaryo. Isang maliit na artikulo sa bahagi ng news ang kumuha ng atensyon niya. Prescriptive period para sa krimeng murder, inamiyendahan upang pahabain ang panahon. Tila yumanik ang mga letra sa paningin niya. Inulit niya ng 2-3 beses ang pagbasa. Ang batas ay binago at ang panahon para sampahan ng kaso ang mga kriminal ng pagpatay ay mas pinahaba na mula ng isabatas ang pagbabago. Ang pinakamahalagang pangungusap ay nasa ibaba. Naangkop ang bagong amyenda sa mga kasong hindi papaso ang prescriptive period. Ibig sabihin, ang krimeng nangyari noong 1996 na sana ay tuluyan ng mababaon matapos ang nakatakdang panahon, ay patuloy na magiging active hanggang sa mas malayong taon. Dahan-dahang tiniklop ni Joanna ang diaryo, kasabay na ang pagbigat ng kanyang dibdib. Naramdaman niyang unti-unting umuuga ang kandado sa pintong 10 taon na niyang isinara sa kanyang puso. May oras pa, ngunit hindi pa siya kumilos. Kaka-college pa lang ni Junjun at kailangan pa niyang magtapos. Hanggang sa makatapos ang bata, makahanap ng trabaho at makatayo sa sarili niyang mga paa. Hanggang sa oras na iyon, titiisin ko muna, pangako ni Joanna sa sarili. Nang mag-college si Junjun, nagrotsi siya. Sa pagtatapos nito, niyakap ng mahigpit ni Joanna ang binatang may malinis na gupit at ibinaon ang mukha sa balikat ng kapatid. Tinapik ng dahan-dahan ni Junjun ang likot ng 8 niya. Ate, ayos lang ako. Mag-iingat ka. Wag puro trabaho. Tumango si Joanna. Sa paglipas ng panahon, nakita niya kung paano naging isang tunay na lalaki ang kanyang kapatid mula sa pagiging bata. Taong 2010, nang ligtas na makatapos ng pag-aaral, si Junjun at nagsimulang maghanap ng trabaho. Sa fall o huling bahagi ng taon, nakakuha siya ng magandang trabaho at naging intern sa isang kumpanya. Iyon ang pangarap ni Joanna na makita ang unang hakbang ng kapatid tungo sa sariling buhay. Pagdating ng dulo ng 2010, 30 anyos na si Joanna. Matagal siyang naupo sa harap ng salamin. Ang mukha sa salamin ay tila hawik na hawik sa kanyang ina. Ang maaliwalas na mukha at ang malalim na mga mata. Matagal niya itong tinitigan bago niya kinagat ang kanyang labi. Ngayon, hindi na talaga pwedeng ipagpaliban pa. Taong 2011, pumasok ang bagong taon. Isang madaling araw, nagising si Joanna at tahimik na naupo sa kama. Kinuha niya ang maliit na panyo mula sa pinakasulok ng kanyang bag. Sa loob ng 15 taon, ang maliit na clasp na yon ay tahimik ding nakubli sa dilim kasama niya. Ipinatong niya ito sa kanyang palat at matagal na tiningnan. Pagkatapos, dahan-dahan siyang nagsalita. Mama, Papa, aalis na po ako. Tatapusin ko na po lahat to. Sa labas ng bintana,
Papasikat na ang araw sa malamig na hangin ng madaling araw sa Sampaloc. Ang 15 taong nakakandadong pinto sa kaluluwa niya ay sa wakas tuluyan ng nabuksan. Ang maliit na panyong hawak niya ang siyang magsisilbing susi para kalagin ang misteryo. Hindi alam ni Joanna kung anong mangyayari pagkatapos. Ang alam lang niya, panahon na para ibaba ang bigat ng 15 taong pananahimik. Marso 7, 2011, Lunes ng umaga. Sa harap ng kulay abong gusali ng Manila Police District, MPD, sa UN Avenue, nakatayo ang isang babae. Nakaitim na kotsiya, mayos ang hanggang balikat na buhok, at mahigpit na nakahawak sa isang maliit na brown bag. 2 beses siyang nag-atubili habang ang matao ay nag-unahan sa pagpasok bago siya tuluyang humakbang papasok. Puno ang complaint desk dahil Lunes ng umaga. Simpleng aksidente, nawawalang gamit, nagawe na kapitbahay ang mga maliliit na gulo ng pang-araw-araw na buhay. Matapos ang matagal na paghihintay, nakaupo na si Joanna sa harap ng isang batang desk officer. Ano pong may paglilingkod ko sa inyo, ma'am? Inusok ng pulis ang isang form sa ibabaw ng desk. Mayos na pinatong ni Joanna ang kanyang bag sa kanyang kandungan bago magsalita. Gusto ko pong buksan ulit ang isang lumang kaso. Lumang kaso po? Taong 1996. Ang pagkawala ng mag-asawang may-ari ng alhasan sa Ongpin, sina Roberto at Elena Santos. Napatingin ang pulis sa kanya ng medyo blanco bago awkward na nagtip sa computer. Naging bakas sa mukha niya ang pag-alinlangan sa 15 taong lumipas na kaso. Ma'am, nakalagay po rito ay sarado na ang kaso. Kahit po sarado na, pakiusap, tingnan niyo po ulit. Hindi sila kusang lumayas. Lumingon ang pulis sa kanyang superior na nakaupo sa tabi. Ang matandang pulis ay bumuntong hininga at nagsalita. Ma'am, medyo mahirap na po kaming kalkalin agad ang isang kasong 15 taon na ang nakalipas. Kaano-ano po ba kayo, panganay na anak po? Nakaramdam ng awa ang matandang pulis ngunit hawa na nito ang sumunod na papel ng reklamo ng iba. Naintindihan po namin ang nararamdaman ninyo bilang kapamilya pero tapos na po ang investigasyon noon, kusang paglayas po ang resulta. Kung sisimulan ulit ngayon, tahimik na nakaupo si Joanna. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang bag. Nanginginig ng bahagya ang kanyang kamay, ngunit hindi siya tumayo o umalis. Nang nga oras na iyon, isang lalaki ang dumaan sa harap ng desk at huminto. Isang lalaking nasa mid-50s, matipuno, nakaswot ng gray jacket si Detective Carlos Mendoza ng Homicide, Major Crimes Division. Paalis sana siya para sa isang field operation. Ngunit narinig niya ang masalitang 1996, Ongpin at Alahan. Detective Carlos Mendoza, pinanganak noong 1958, 54 anyos noon. 20 taon na siyang veterano sa MPD. Tandang-tanda niya ang kasong iyon dahil noong 1996, dumaan iyon sandali sa kanyang mesa bilang isang baguhang investigador bago na classify na kusang paglayas. Ang isang pahinang ulat na iyon kung saan wala siyang magawa nun dahil sa kakulangan ng ebidensya ay bumabagabag pa rin sa kanya tuwing naisip niya. Tahimik siyang lumapit sa desk. Sandali, ang kasong iyon, sinabi mong Robelena Jewelry? Napatingala si Joanna. Sa unang beses na paktama ng kanilang paningin, naramdaman ni Joanna ang bigat at sinseridad sa mata ng investigador. Opo, dito tayo sa tahimik na lugar. Gusto kong pakinggan, sabi ni Detective Mendoza habang inaalalayan siya sa maliit na interview room. Sa loop ay may isang mesa at 2 silya at sa pader ay nakadikit ang isang malaking mapang ng Maynila. Naglagay siya ng isang tasang mainit na kape sa harap ni Joanna. Dahan-dahan lang. Ikwento mo mula sa simula, marami tayong oras. Binalot ng 2 kamay ni Joanna ang tasa. Nang maramdaman ang init nito sa kanyang daliri, doon siya nagsalita. Detective, sa loop ng 15 taon,
Ni minsan ay hindi ko ito kinwento kahit kanino. Noong Oktubre 18, 1996, yung gabing Bayerns, pagkatapos ng kanyang group study at tutorial, pauwi na sana si Joanna noong alas 9:30 ng gabi. Nang hawakan niya ang kanyang bag, naalala niyang naiwan niya ang kanyang notebook sa eskwela, ngunit dahil kinabukasan ay may test sila, naisip niyang dumaan muna sa tindahan ng kanyang nga magulang. May extra notebook at reviewer siya ron sa Loop and tindahan. Lumakad siya sa madilim na eskinita ng Ongpin malapit sa alas 10 ng gabi. Sarado na ang ibang tindahan at isang posteng ilaw na lang ang nagpapaliwanag. Ngunit pagdating niya, huminto siya. Ang roll-up door sa harap ay nakababa na, pero sa maliit na eskinita sa gilid patungo sa back door, may nakaparadang isang sasakyan na patay ang makina. Kahit madilim, kilala niya ang kotseng iyon, ang asul na sedan ni Tito Ricardo. Nakita pa niya ang gas-gas sa tagiliran nito. Ang back door ng tindahan ay bukas ng kaunti. Kusa siyang pinigilan ng kanyang hininga. Kung ordinaryong gabi, papasok siya at tatawagin sina mama at papa. Ngunit sa pagkakataong iyon, isang malamig na takot ang pumigil sa kanyang nga paa. Sumilip si Joanna sa siwang ng pinto. Madilim salop, ngunit sa pinakadulo, sa maliit na workroom kung saan nag-ayos ng ginto, ang kanyang ama, may nakabukas na dilaw na ilaw. Sa likod ng ilaw na iyon, may nagmamadaling gumalaw. Ang tito niya, nakatalikod ito at abala sa isang bagay. May hawak itong puting basahan, paulit-ulit na pinupunasan ang sahig. Sa ibabawong mesa sa tabi nito, naroon ang kulay beige na bag ng kanyang ina. Katabi nito ang relong ng ina niya. Halos tumihil ang paktibok na puso ni Joanna. Hindi niya alam kung gaano siya katagal natigilan. Dahan-dahan siyang umatras. Ngunit hindi niya kayang basta nalang tumakbo. Ang nandiyan ang bak ng ina niya ay nanganghulugang nandiyan lang din ang kanyang ina. Nang mawala sa paningin ang aninong kanyang tito, tila pumasok sa mas malalim na bahaging na pwesto. Halos walang malay siyang humakbang papasok. Nang tumuntong siya, may nasagi ang paa niya. Nang yumuko siya, nanigas siya sa kinatatayuan. Sa sahig, malapit sa estante, ay may isang maliit na bagay na ginto. Ang maliit na clasp ng 18K na pulseras ng kanyang ina. Naputol ang clasp mula sa chain na tila bang hinatak ito ng napakalakas. At sa clasp na iyon ay may team na mansa ng dugo. Kinuha niya ito ng nanginginig na mga kamay. Gamit ang panyong nakatali sa kanyang pulso, ibinalot niya ito ng maingat. Narinig niyang muling bumalik ang mga yabag ng kanyang tito mula sa kabilang kwarto, kaya mabilis ngunit tahimik siyang lumabas at patakbong umuwi mula sa eskinita ng Ongpin. Iyan lang po ang lahat ng nakita ko, sir. Pabulong natapos ni Joanna. Tahimik lang siyang tinitigan ni Detective Mendoza. May hawak itong maliit na notebook. At nang umuwi ka noong gabing iyon, hindi pa nakakauwi ang nga magulang mo. Opo. Ano ang ginawa ng tito mo pagkatapos? Huminga ng malalim si Joanna. Ang masumunod na salita ay ang pinakamabigat na batong dinadala niya sa loob ng 15 taon. Kinabukasan ng gabi po, pumunta si Tito Ricardo sa bahay. Nung tayong dalawa lang sa kusina, lumapit siya sa akin. Joanna, saan ka nagpunta kagabi? Ang sabi ko, sa tutorial po. Matagal siyang tumingin at sinabing, wala ka nang iba pang pinuntahan sa tindahan? Sabi ko wala po. Pagkatapos, napakabagal at napakadiin niyang sinabi sa akin, kung may nakita ka man, huwag na huwag kang magsasalita. Maliwanag ang kapatid mong si Junjun. Kawawa naman yung bata. Dapat alagaan mo siya at bantayan. Hindi ba? Huminto ang ballpen ni Detective Mendoza. Biglang bumigat ang hangin sa interview room. Dahan-dahan ngunit mariin, binuksan ni Joanna ang kanyang bag. Nilabas niya ang kupas at lumang panyo na hindi kailanman nawala sa kanyang tabi sa loob ng 15 taon. Ipinatong niya ito sa mesa at binuksan. Sa loob, isang maliit na ginto ang kumikinang pa rin sa liwanag ng kwarto.
Ang maliit na klasmang 18K pulseras ng kanyang ina at ang natuyong maitim na mansa. Detective, ito po yung clasp na kinuha ko sa sahig ng tindahan ng gabing iyon, mahabang katahimikan. Tinitigan iyon ng matagal ng investigador bago siya tumayo at kumuha ng plastic evidence bag mula sa kabinet. Maingat niyang inilagay ang panyo kasama ng alahas sa lupgang plastic. Tumingin siya kay Joanna at sinabing, Miss Joanna Santos, ang pagsasabi nito ngayon ay nangangailangan ng matinding lakas ng loob. 15 taon ay hindi maikli. Opo, mula ngayon, kami na ang bahala rito. 15 taon man ang lumipas, may isang bagay akong masisiguro sa'yo. Huminto saglit si Detective Mendoza. Binago ang batas kamakailan. Ang prescriptive period para sa pagpatay ay mas pinahaba pa. Ibig sabihin, ang kaso noong 1996 ay hindi papaso. Ipupursige natin to hanggang sa dulo. Para sa unang pagkakataon matapos ang 15 taon, naramdaman ni Joanna ang pamumuo ng mainit na luha sa kanyang nga mata. Ngunit hindi niya ito hinayaang pumatak. Tahimik na tumango na lang siya. Nang hapong iyon, isang makapal na brown envelope na natutulog sa pinakasulok ng cabinet ng MPD Homicide Division ang inilabas. Nakasulat dito, Oktubre 1996, pagkawala nina Roberto at Elena Santos, Binondo, pinaghihinala ang kusang paglayas. Ang pagbubukas ni Mendoza sa envelope na ito ay naglalaman ng mabigat na determinasyon para ayusin ang kasong hindi niya natapos noong kabataan niya. Ang kasong nakabaon sa pinakapusod ng Maynila ay muling nagigising pagkatapos ng 15 taon. Sa ikalawang linggo ng Marso 2011, nakapatong ang envelope sa mesa. Katabi nito ang evidence bag na naglalaman gintong clasp. Una, ipapadala natin ito sa crime lab, sabi niya at tumayo. Ipinadala niya agad ang ebidensya sa PNP Crime Laboratory sa Camp Crame, Quezon City. Kumuha rin siya ng strand ng buhok ni Joanna para isama sa pagsusuri. Nakasulat sa request. Susuriin kung may DNA nung dugo at kung tumutugma sa DNA nung kasamang hair sample kung ito ay magina. Kasabay nito, nagsimula ring gumalaw ang ibang pulis para mag-imbestiga. Kumusta ang estado ng pera ni Ricardo noong taglagas ng 1996 kahit mahirap makalkal ng 15 taong lumang record? Nakakita sila ng bakas sa mga lumang loan sharks sa Maynila at sa isang illegal gambling den malapit sa rekto kung saan nakalista ang kanyang pangalan. Ang halaga ng utang niya noon, ₱1 milyon. Isang malaking halaga noong 1996 na halos pambili ng bahay. Ngunit ang kakaiba, wala pang 2 buwan pagkatapos ng pagkawala nina Roberto at Elena, biglang nabayaran ang utang na ito. Kinumpirma ng loan shark na nabayaran ng cash ang ₱700,000 at sa mga panahong iyon ay tumigil na sa pagsusugal si Ricardo. Saan galing yung pra? Tanong ng kasamahang pulis. Kaya nga nakakapagtaka, sagot ni Mendoza. Walang trabaho si Ricardo noon pero nakabayad ng malaking utang at nakapagtayo pa ng malaking bulalohan sa Antipolo kinabukasan. Meron pang nadiskubre noong katapusan ng Oktubre hanggang unang linggo ng Nobyembre 1996, nakita nila sa isang lumang notebook ng isang matandang bumibili ng scrap na ginto, middleman. Sa ongpin na nakbenta, si Ricardo ng ilang alahas sa napakababang halaga. 2 singsing, 1 kwintas at 1 bracelet. Ang sabi raw ni Ricardo noon ay naglilinis lang siyang stok ng kuya niya. Sa kabilang banda, kinausap ng mga pulis ang mga natitira pang kapitbahay noong 1996. Ang matandang may-ari ng Aling Nenas Gold ay malapit na sa 70 anyos noon. Naku, salamat sa Diyos at inusisa niyo ulit yan. Ni minsan hindi ako naniwala sa paglayas-layas na yan. Madalas ba pumunta si Ricardo roon? Ay naku,
Hindi lang madalas, 2, 3 beses sa isang linggo sumisigaw pa. Narinig ko paminsan si Mang Robert na sinabing, "Pag pumunta ka pa rito para huminging ang para, kalimutan mo nang makapatid tayo." Halos isang buwan bago sila nawala yon. Palaging pera ang pinag-awayan, laging nang hihingi pangbayad ng utang si Ricardo. Kanon din ang sinabi ng mga naktitinda sa labas. Sa nanong panahong iyon mas naging mapilit kami sa pulisya, umiyak na sabi ng isang ale. Samantala, inobserbahan ng patagong ang ibang pulis ang galaw ni Ricardo. 2 pulis na nakasuot ng ordinaryong damit ang pumunta sa bulalohan nito sa Antipolo. Nakita nila si Ricardo na ngayon ay 53 anyos na, mataba na at maputi na ang buhok. Umupo ang mapulis, umorder ng bulalo at beer at pasimpleng pinagmasdan si Ricardo na tahimik na nagbabasa ng diaryo sa kahera. Nagtatawa paminsan-minsan sa mga customer. "Sir, wala siyang kaalam-alam na binabantayan natin siya," report ng pulis kay Mendoza. "Mabuti, pabor sa atin yan. Huwag kayong magpapahalata." Ilang araw ang lumipas. Pinatawag ni Mendoza si Joanna. "Miss Joanna, may isa pa akong tanong. May iba pa bang raket o pinagkakaabalahan ang tito mo no nga panahong yon? Baka may pinupuntahan siyang probinsya." Nag-isip ng malalim si Joanna. "Opo, maga-isang buwan bago sila nawala, narinig ko siyang nagwento kay Lola. Nagpupunta raw siya sa Montalban, Rizal, sa isang quarry para tumulong daw sa paghahakot. Quarry sa Montalban, Rizal, lumalim ang tingin ni Mendoza. At nung bumalik po siya pagkatapos mawala ni na mama, naalala ko po yung gilid ng sapatos niya may pulang lupa. Hindi yun lupa rito sa Maynila, kaya napaisip ako nun." Sinulat ni Mendoza sa kanyang notebook, "Quarry sa Montalban, Rizal, pulang lupa." Tapos isinulat niya sa gilid ang isa pa, "Lugar kung saan nakita ang sasakyan nina Roberto, Marcos Highway, patungong Rizal." Biglang tumugma ang lahat. Kung inilibing niya ang bangkay sa Montalban, madaling idaan ang sasakyan pababa ng Marcos Highway, iwan ito sa gilid ng kalsada doon upang mukhang naglayas patungong probinsya at babalik siya sa Maynila. Malinaw na ang lahat, buntong hininga ng pulis. Kinagabihan, dumating ang sulat mula sa PNP Crime Lab sa Camp Crame. Binuksan agad iyon ni Mendoza. Tumigil ang mata niya sa isang linya. Resulta ng pagsusuri, ang mansa ng dugo sa gold clasp ay DNA ng tao. Sa paghahambing sa hair sample, 99% kumpirmadong Magina. Ang dugo ay mula sa ina, Elena Santos. Nanginginig ang kamay ni Mendoza habang hawak ang papel. Ang maliit na mansa sa clasp na visitor sa taong itinagong bata ay walang iba kundi ang dugo ni Elena. Dahil dito, ang kasong kusang paglayas ay opisyal na naging murder o pagpatay. Dahil sa pagbabago sa batas sa Pilipinas, prescriptive period, active pa ang kaso at maari pang sampahan ng formal na kaso. Ikalawang linggo ng Abril, pumunta ang grupo ni Mendoza sa isang liblib na bundok sa Montalban, Rizal. Ang lumang quarry site kung saan nag-extra si Ricardo noong 1996 ay matagal ng abandonado at puno na ng magadamo at puno. Pumasok ang search team sa isang maliit na bakanteng lote sa likod ng quarry. Ang kulay ng lupa roon ay tila naiba sa paligid, medyo mamula-mula na parang hinukay ng malalim dati bago tinabunan. "Sir, tingin ko kailangan nating hukayin to," sabi ng isang bata-batang pulis. Hinanginan ng malamig na hangin ang lugar. Ang katotohanang ibinaon noong 1996 sa Maynila ay magigising na rin mula sa ilalim ng pulang lupa sa Rizal. Kinaumagahan, isang bekhu ang pumasok sa bundok. Ang umugong na tunok nito ay tila pagbasag sa kandado ng 15 taong pananahimik. 3 araw inabot ang paghuhukay. Walang nakita sa unang 2 araw, ngunit hindi sumuko ang mga pulis. Sila na mismo ang gumamit ng piko at pala. Pagsapit ng 3 araw, bandang hapon, tumama ang piko ng isang pulis sa isang matigas na bagay. "Sir,
Hindi pa man siya tapos magsalita, patakbo nang lumapit si Mendoza, dahan-dahan nilang inalis ang lupa gamit ang kanilang makamay at mula sa ilalim nito, lumitaw ang dalawang kalansay. Nakahiga silang magkatabi, tila magkahawak kamay. Sa parteng pulso ang isa sa mga kalansay, natakpuan ang naputol na bahagi ng isang manipis na gintong pulseras ang kapares na bahagi na eksaktong tutugma sa clasp na itinago ni Joanna sa loob ng 15 taon. Tumama ang araw sa bundok. Hinubat ni Mendoza ang kanyang sombrero at inilagay sa dibdib. Ganon din ang ginawa ng mga kasamang pulis bilang pagbibigay galang. Mang Robert, Aling Elena, tara na po at umuwi. Masyado na pong matagal. Pasensya na po at nahuli kami. Ang mga labi ay dinala sa PNP Crime Lab para ay compare sa swab DNA ni na Joanna at Junjun. Pakalipas ng ilang araw, lumabas ang resulta, 100% tugma. Sila nga sina Roberto at Elena Santos. Pagkahapon, tinawagan ni Mendoza si Joanna. Matagal lang siyang nakikinig sa paghinga ni Joanna sa kabilang linya. Saka lumabas ang maliit na boses. Salamat po, Detective. Maraming salamat po. Iyon lamang. Ngunit sa salitang iyon ay naroon ang buong bigat ng 15 taon niyang paghihirap. Kinabukasan, humingi ng arrest warrant ang MPD mula sa Manila Regional Trial Court para sa kasong murder at concealment of a corpse laban kay Ricardo. Ara ng linggo, papatapos na ang Abril, pumasok si Detective Mendoza kasama ang dalawa pang plainclothes na pulis sa loob ng bulalohan sa Antipolo. Nakaupo si Ricardo sa kahera, nagbabasa ng diaryo nang bumukas ang pintong salamin. Tumayo si Mendoza sa harap ni Ricardo at tinitigan ito sa mata. Ricardo Santos, mula sa Manila Police District. Tumigil sa ere ang kamay ni Ricardo na may hawak ng diaryo. Kitang-kita ni Mendoza kung paanong dahan-dahang nawala ang kulay at dugo sa mukha ng lalaki. Anong kailangan niyo? Sumama ka sa amin para sa hinawa mo nung gabihin ho Oktubre 18, 1996. May warrant of arrest ka para sa kasong murder. Nang ginig ang labi ni Ricardo. Matagal siyang nakatitig sa pulis bago dahan-dahang itinakip ang dalawang palad sa kanyang mukha. Wala na siyang sinabi. Ang lumang kantang tumutugdog sa radyo na karinderya ang tanging bumabasag sa mabigat na katahimikan sa loob na tindahan. Sa interrogation room, NAMPD, matagal natikom ang bibig ni Ricardo. Ngunit nang isa-isang ilapak ni Mendoza ang ebidensya, ang clasp na may dugo ni Elena, ang kapares nitong pulsera sa hukay sa Montalban, ang notebook ng bumiling ng ginto, ang resibo ng pagbayad niya ng utang at higit sa lahat, ang statement ng kanyang pamangkin na si Joanna, unti-unting bumaksak ang balikat niya. May sinabi ang kuya ko nun, iyon ang kanyang unang salita sa pagamin. Inamin niya na ng gabing iyon, pumunta siya para magmakaawa ng pera dahil papatayin na siya ng inutangan niya, ngunit iba ang mukha ni Roberto nun. Karding, tama na. May utang din ang tindahan. Kung ganito parati, walang katapusan. Umayos ka, sabi ng kanyang kuya. Hinawakan ni Elena ang asawa niya at sinabing, pasensya na, Ricardo, pero hindi na talaga namin kaya. Sa sobrang galit at pagdilim ng paningin dahil sa naipong inggit sa kuya niya, kinuha ni Ricardo ang mabigat na maso na ginagamit sa ginto at pinalo ang kapatid. Sumigaw si Elena at sinubukang tulungan ang asawa pero isinunot niya ito. Kinuha niya ang alahas, pera at nilinis ang dugo. Pagkatapos, ginamit niya ang kanyang sasakyan para dalhin ang bangkay sa pamilyar na kwari sa Montalban noong madaling araw na iyon. Kinabukasan, bumalik siya sa bahay para kumuhang damit.
at pera para palabasing naglayas ang mga ito, inabandona ang sasakyan sa Marcos Highway at umuwing parang walang nangyari. Hindi niya napansing naputol ang clasp ng pulseras ni Elena sa tindahan at lalong hindi niya inakalang makukuha iyon ng kanyang pamangkin na 15 anyos lamang noon. Kung ganon, bakit mo nalaman na pumunta si Joanna roon ng gabing iyon? Tanong ni Mendoza. Napayuko si Ricardo. Kinabukasan, sobrang putla nung bata at mahigpit niyang hawak yung bag niya, kaya nahalata ko. Sigurado akong may nakita siya. Kaya ginamit ko yung kapatid niya para takutin siya. Yun ang pinakamalaking kasalanan ko. Umiyak na ang matanda sa loob ng kwarto. Ang isang panakot na naging dahilan ng 15 taong impyerno ng isang batang babae, ngayon ay bumaon sa kanyang sarili. Nang taglagas ng taong iyon, sa loop ng Manila Regional Trial Court, naganap ang pagbasa ng hatol kay Ricardo. Sa pinakaunang hilera ng mga upuan, makatabing nakaupo sina Joanna at Junjun. Nakaupo rin si Detective Mendoza sa malapit. Kalmadong binasa ng huwes ang desisyon. Murder, concealment of corpse, at grave coercion, threats sa batang pamangkin. At ang huling linya, ang nasasakdal na si Ricardo Santos ay hinahatulan ng reclusion perpetua, panghabambuhay na pakakakulong. Isang mabigat na pahinga ang umaling-aungaw sa korte. Nanginginig ang kamay ni Joanna sa ibabawong kanyang hita. Hinawakan ni Junjun ang kamay ng kanyang ate, hindi na nagapela si Ricardo. Habang lumalabas ng korte, unti-unting nawawala sa likod ni Joanna ang mabigat na bagahe ng 15 taon. Kinagabihan, sa inupahan nilang kwarto sa rekto, makaharap na umupo ang magkapatid. Sa wakas, kinwento na ni Joanna ang lahat kay Junjun ang nakita niya sa tindahan, ang banta ng tito nila at ang dahilan kung bakit kailangan niyang manahimik para protektahan ang buhay ng kapatid. Walang nasabi si Junjun. Nang matapos ang kwento ng kanyang ate, tumulo ng malakas ang luha ng malaking lalaki. Yumakap siya ng mahigpit sa balikat ni Joanna at umiyak na parang batang musmos. Ate, sorry. Ate, sorry talaga. Hinagot ni Joanna ang likod ng kapatid. At sa unang pagkakataon matapos ang 15 taon, humagulgol na rin ng malakas si Joanna. Sa ilalim ng dilaw na ilaw ng maliit na kwarto, ang pagmamahal ng magkapatid ay tahimik at payapang bumalot sa kanila. Bandang Nobyembre, binigyan ng maayos na libing ng magkapatid ang kanilang magulang sa isang sementeryo sa Rizal. Inilibing nila itong makasama. Sa ibabaw ng nitso, ibinaon nila ang isang maliit na pouch na naglalaman ng pulseras ni Elena, ang clasp at ang chain na matapos ang 15 taon ay muling nabuo. Kasama rin nila sa libing si Detective Mendoza, ang matandang may-aring-aling na Nas Gold, at ang ibang naktitinda sa kanto ng Ongpin. Isang hapon, pumunta si Joanna sa Ongpin para bisitahin sa huling pagkakataon ng eskinita. Ang dating pulang tolda ng Robelena ay napalitan na ng ibang negosyo. Ngunit ang pamilyar na hangin at ang ilaw mula sa mga ginto ay ganun pa rin. Matagal na nakatayo si Joanna. Huminga siya ng malalim. Mama, Papa, uwi na po ako. Ang mapuno ng atsasiya sa kanto ay patuloy na nahuhulok ang madahon, eksaktong-eksakto gaya noong 1996. Ngunit sa pagkakataong ito, naglalakad palabas ng kalyang iyon si Joanna na magaan ang puso. Sa likuran niya, ang mahabang anino ng kasong naghihintay ng hustisya ay unti-unti nang naglalaho sa ilalim ng araw. Isang kaso na sarado na sana, ngunit dahil sa lakas ng loob at pagmamahal ng isang kapatid na bigyan ng liwanag. Nakinig ba kayong mabuti sa kwento? Kung i-click ninyo ang screen, dito sa gilid, makakapanood pa kayo na mas marami pang nakakapanabik na kwento. Kung saan man kayo nanonood ngayon, mag-iwan lang po kayo ng komento at masaya ko kayong babatiin isa-isa. Sana ay maging maganda ang inyong araw. Pakiusap po, isang subscribe at like naman diyan. Maraming salamat po.